Ngayon, opisyal na impormasyon na ito, hindi na tsismis. Kahapon, napag-usapan natin dito sa YouTube channel ang balita mula sa intelihensya ng Israel tungkol sa planong pagpasla ng Iran kay Donald Trump. Ngayon, unang beses na inamin ng presidente ng Estados Unidos na siya ang pangunahing target ng Iran para sa likidasyon at nagbigay siya ng espesipikong tagubilin sa administrasyon at mga sundalo sakaling mangyari ito. Kung may mangyari sa kanya, sinabi niyang inutusan ng Iran na bombahin sa antas na di pa nila nakita. Ayon kay Trump, handa na ang militar ng Estados Unidos at nakatutok na ang kanilang armas sa mga target para sa ganitong sitwasyon. Naglabas si Majtaba Khamenei ng bagong pahayag na nangakong maghihiganti sa pagkamatay ng kanyang ama at nagbanta ng teroristang pag-atake sa buong mundo. Kasabay ng personal na banta, lumilitaw ang pangalawang estratehikong sensasyon. Ayon sa satellite images, hindi pa natutuyo ang tinta sa memorandum pero sinimulan na ng Iran ang pagpapanumbalik ng kanilang mga pasilidad nuklear. At ang ikatlong linya na nag-uugnay sa lahat ng ito ay ang matinding ultimatum ni Donald Trump sa Tehran na may deadline ngayong gabi, ibig sabihin ngayong Sabado. Ngayon, sinabi ng Iran na ang pag-atake sa mga tanker sa kipot ng Hormuz ay pagkakamali lang ng sistema ayon sa kanila. Hindi malinaw ang ibig sabihin nito. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang planong inilantad ni Trump tungkol sa Iran, ang sabwatan ng Iran laban sa kanya, ang lihim na pagpapanumbalik ng programang nuklear ng Iran at ang ultimatum na isuko ang 400 kilo ng uranium. Kung hindi, ayon sa Washington, walang kasunduan. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang mga paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Sama-sama nating abutin ang layunin na 300,000 subscribers kaya't lubos akong magpapasalamat sa bawat pag-subscribe ninyo. At pakilike na rin at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Magsimula tayo sa balita. Sa panayam sa New York Post, unang diretsang sinabi ni Pangulong Donald Trump na may plano siya para sa Iran kung siya ay mapapaslang. Sabi niya, matagal na akong nasa listahan nila, ganito ang ating sitwasyon. Ang tanging ginawa ko, nag-iwan ako ng mga tagubilin na kung sakaling may mangyari, literal na bombahin sila sa tinding na hindi pa nila kailanman nakita. Ito na nga ang tinutukoy na plano tungkol sa Iran na inilagay sa headline ng episode na ito. Hindi ito abstract na banta, kundi ayon kay Trump, utos na raw ito sa militar ng maaga, isang habilin sakaling mapatay siya para sa malawakang pag-atake. Kasabay nito, itinanggi ni Trump ang balitang may bagong sabwatan na tinalakay natin kahapon. Sa tanong tungkol sa mga ulat na ang Iran ay gumawa ng bagong plano para siya ipatayin, sumagot siya na wala raw talagang bagong plano. At matagal nang nais ng Tehran na mamatay siya, at ayon sa Tehran, wala namang bagong natuklasan ng Israel. Mahalagang detalye ito para sa pagsusuri, pag-usapan natin mamaya. Tandaan natin ito ngayon at susuriin pagkatapos. Hindi naman ako nagkamali nang sabihin ko sa nakaraang episode na maaring isang paka na ang babala ng Israel tungkol sa planong pagpaslang kay Trump na maaring mag-udyok kay Trump na maging mas mahigpit laban sa Iran. Gayunpaman, nitong Sabado ng hapon ay muling inulit ni Donald Trump ang kanyang mga banta laban sa Iran at nagbanta sa Iran ng pag-atake gamit ang 1,000 rocket bilang tugon sa tangkang pagpatay sa kanya. Nanito ang sinabi ni Trump. 1,000 rocket ang nakahanda at nakatutok sa Islamikong Republika ng Iran at libu-libo pa ang susunod agad kung tutuparin ng pamahalaan ng Iran ang kanilang banta. Magsagawa ng pagpaslang o tangkang pagpaslang sa kasalukuyang Pangulo ng Estados Unidos sa kasong ito sa akin. Naibigay na ang utos at handa, nais at kayang-kaya ng mga sundalong Amerikano na sa loob ng 1 taon na maaaring paabain ay ganap na wasakin ang lahat ng lugar sa Iran. Luwalhati kay Allah ayon sa isinulat ni Trump. Paalala lang, dati na nagbabala ang mga awtoridad ng Israel sa Estados Unidos na naghahanda ang Iran ng isang tangkang pagpatay kay Donald Trump na naging dahilan upang higpitan ng Washington ang mga hakbang sa seguridad para sa presidente, kabilang na noong bumisita siya sa NATO summit sa Turkey. At para maintindihan kung ano ang nangyayari, kailangan natin ng kaunting background. Ang alitan ng Tehran kay Trump ay hindi basta-basta lang. Meron itong, eksaktong petsa kung kailan ito nagsimula.
Dahil hayagang nagnanais ang Iran na patayin ang presidente ng Estados Unidos mula pa noong 2020 nang sa utos ni Trump ay napatay sa Baghdad ang komander ng espesyal na unit na Quds, si Qasem Soleimani. Simula noon, naging usaping dangal ng rehimen sa Tehran ang paghihiganti para kay Soleimani. At ngayong araw, inilatala ng mga Iranian media ang nakasulat na pahayag ng kataas-taasang leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei kung saan siya ay nanumpa na lilipulin ang mga may sala sa pagkamatay ng kanyang ama, si Ali Khamenei. Narito ang sipi na inuugnay ng Iranian media kay Mojtaba Khamenei na wala namang aktual na nakakita. Sipi: Nangako kaming maghiganti para sa inyong dugo at ng lahat ng martir sa dalawang digmaan, parurusahan ng mga pumatay na nagdala ng kahihiyan sa sarili. Ang paghihiganti ay kahilingan ng ating bayan at ito ay tiyak na dapat maisakatuparan. Alam ng lahat ang mga pangalan ng may sala sa pagkamatay ni Ayatollah at ng iba pang Iranian. Nandito man tayo o hindi, ito ay maisasakatuparan. At sa lalong madaling panahon, ang mga taong mapagmahal sa kalayaan sa buong mundo ay gagampanan ang kanilang bahagi sa banal na misyong ito. Ito na ang huling pangungusap o call sa mga Iranian. Ang sa buong mundo ay pinaka-nakakabahala dahil maaring ito ay isang pahiwatig sa mga teroristang atake sa mga lungsod sa Europa, Amerika at sa buong mundo. Dapat ding banggitin na sa mga nakaraang taon, ilang tangkang pagpatay kay Donald Trump ang napigilan. Ang pinakamatinding insidente ay ang pamamaril sa meeting sa Butler, estado ng Pennsylvania, noong ika-13 ng Hulyo 2024 kung saan ang bala ay dumaan ng ilang sentimetro lang mula sa ulo at tumama sa tainga ni Donald Trump. Noong Pebrero 2026, hinatulan ng korte ng habambuhay na pagkakakulong ang isang lalaki na nagtangkang barilin si Trump sa isang golf course sa Florida noong Setyembre 2024. Noong Abril, habang naghahapunan kasama ang mamamahayag, may nahuling armadong tao at may sumabog din. At kamakailan lang, 8 tao ang inakusahan ng paghahanda ng teroristang atake sa karawan ni Donald Trump. Ayon sa plano, gagamit sila ng mga drone at mga sniper para sa pag-atake. Di umano, plano nilang gawin ito habang may UFC show malapit sa White House. Pinakabagong balita, sa libing ng pinaslang nakataas-taasang leader ng Iran na si Ali Khamenei, nagbukas ang mga kalahok ng malalaking banner na nananawagang patayin si Donald Trump. At ang reaksyon mismo ni Donald Trump ay nagpapakita na sineseryoso niya ang banta. Kahit sa pang-araw-araw na antas, kahit na syempre nagyayabang siya, pero naunawaan pa rin niya na may banta na nakabitin sa kanya. Sa summit ng NATO sa Ankara, tinawag niya ang mga Iranian at ika nga niya mga basura at nagbitaw siya ng malakas na tirada ayon sa kanyang sinabi. Meron silang mga leader, nawala sila, pagkatapos may iba pa, nawala rin, na yon may mga bago, baka mawala rin sila. At alam nyo, maari rin ako mawala dahil ako ang kanilang target na numero 1. At pagkatapos ng summit ng NATO, pauwi na si Pangulong Trump, paalala ko lang, ay nagpalit ng eroplano. Kinumpirma ng White House kalaunan na ginawa ito mula sa loob para sa mga kadahilan ng pangseguridad. Paalala, dinala siya sa Ankara ng eroplanong pampangulo na kamakailan lang ay ibinigay ng Qatar bilang regalo sa Amerika. At pabalik, lumipad na si Trump gamit ang lumang Air Force One na matagal nang nasa kung maari nating sabihin, serbisyo ng White House. Ang unang eroplano ay naiwan sa Ankara at dumanoy ipinakita sa ilang Amerikanong militar. Mahalaga, pinalitan nila ito para sa seguridad. Ngayon, isang tapat na paglilinaw dahil kung wala ito, hindi magiging totoo ang pagsusuri. Sa sabuatan ukol sa tangkang pagpaslang kay Trump, may tila pangalawang antas. Si Trump mismo ang nagsabing walang bagong natuklasan ang mga Israeli at sila rin ang nagpakalat ng impormasyon tungkol sa sabuatang ito. Kamakailan, sinabi ng ilang opisyal ng Amerika na maaring ginagamit ng Israel ang ulat tungkol sa bagong plano bilang kasangkapan ng impluwensya. Ibig sabihin, sinusubukang himukin si Trump na higpitan ang kanyang posisyon habang nagdadalawang isip pa siya kung palalakasin ang mga pag-atake sa Iran. Ayon sa mga opisyal ng Amerika, hindi nila mag-isang nakumpirma ang mga datos kaya ito ang naging konklusyon. Hindi may kakailang banta kay Trump, patunay dito ang 6 na taong kasaysayan mula sa pagpatay kay Soleimani. Ngunit ang detalye ng bagong plano ay laro ng mga intelligence agency. Ang paglalantad ni Trump ng mga tagubilin sa militar at administrasyon ay malakas na pressure sa Tehran, lalo na sa gitna ng negosasyon. Kaya ang personal na banta ay naging bahagi ng malaking negosasyon.
Habang nangyayari ang issue ng tangkang pagpatay kay Trump, lumabas ang balitang tumatama sa pinakapuso ng kasunduang nuklear. Ang satellite images na dating hindi available dahil sa hiling ng US government ay nakuha ng mga mamamahayag at ipinakitang sinimulan na ng Tehran ang muling pagpapatakbo ng mga pasilidad na nuklear matapos ang tigil putukan o memorandum ng pagkakaunawaan noong Hunyo 17. Ipinapakita ng bagong satellite images para Hunyo at Hulyo na sinuri ng CNN at Institute of Science and International Security na magsasagawa ng pagkukumpuni at rekonstruksyon ang Iran sa mga pasilidad na posibleng imbaka ng enriched uranium. Noong una, nantayo sila ng pansamantalang silungan sa mga butas ng pagsabog. Pagkalipas ng ilang linggo habang may memorandum pa, lumitaw ang mga concrete mixer sa mga pasilidad at pinalitan ng lambat ang mga silungan. Ayon sa mga eksperto, ang mga truck at semento ay palatandaan na nilalayong takpan ng mga Iranian ang mga butas mula sa pag-atake ng Amerika at Israel para maibalik ang akses sa mga pasilidad na nuklear. Kamakailan, malinaw na itala ang mga sasakyang pumapasok at lumalabas sa lagusan ng pasilidad, kahit pa may ulat mula kay Trump na sinira na raw lahat ng pasukan at labasan. Tinutukoy ang mga tiyak na lugar. Ang pasilidad sa bayan ng Parkin malapit sa Tehran ay ilang beses tinarget noong kampanya ng Amerika sa Iran noong Hunyo na nakaraang taon. At ang pasilidad na tinatawag na Bundok Piksaks. Ito ay nagbubunsod ng tanong, nilabag ba ng Iran ang memorandum ng pagkakaunawaan na nilagdaan sa huling bahagi ng Hunyo? At paalala ko rin, kahapon mismo ay sinabi ni Trump na ang pinayamang uranium ay nailibing na. Kaya maaring ituring na ang layunin ng dinuklearisasyon ng Iran ay di umano'y natamo na. At sa huli, naglabas ng bagong ultimatum na ang deadline ay magtatapos na yung gabi, Sabado, 11 ng Hulyo. Opisyal na hiniling ng Washington sa pamamagitan ng mga direktang channel at mga tagapamagitan na sa katapusan ng Sabado, Hulyo 11 ay lantarang kilalanin ng Tehran na bukas ang kipot ng Hormuz para sa lahat at mga akong kaagad ititigil ang pag-atake sa mga komersyal na barko. Dahil ito sa sagupaan sa kipot ng Hormuz na itinuturing ng Estados Unidos na paglabag sa memorandum, napakatindi ng pahayag ng Amerikanong opisyal na kung walang garantiya mula sa Tehran, hindi magiging maganda ang araw nila. Yan ang sinabi niya. Pero ang pinakamalaking hinihingi ay tungkol sa nuklear. Ayon sa Reuters, iginigit ng Estados Unidos na hindi posible ang isang mapayapang kasunduan kung hindi ililipat sa Amerika ang mahigit 400 kilo ng mataas na pinayamang uranium. At kung tatanggihan ito, isinasaalang-alang ng Washington ang parehong militar at ekonomikong paraan ng pagpwersa. Ngayon, nagpapahiwatig ang kampo ni Trump na muling magsisimula ang digmaan kung hindi tutugon ang Iran sa kahilinan sa mga susunod na araw. Ngayon, malinaw kung bakit mahalaga ang mga larawang satellite at pagpapanumbalik ng programang nuklear sa Iran. Inayos ng Iran ang imbakan ng uranium kasabay ng paggiit ng Estados Unidos na ibigay ito sa kanila. Samantala, may palusot na ang rehimeng Iranian. Sa tingin mo, paano na lang ipinaliwanag ng Tehran ang pag-atake sa mga barko sa kipot ng Hormuz? Parang biro na talaga. Ayon sa Iran, sinabi nila sa mga otoridad ng Amerika na ang mga pag-atake sa kipot ng Hormuz ay dulot ng aberya sa sistema. Sa mga pribadong pag-uusap naman, ayon sa isang opisyal ng Amerika, mas simple pa ang sinabi ng mga Iranian. At ito ang mismong sinabi nila. Sinabi nila sa amin, pumalpak kami, nagkamali kami, ituloy na lang natin ang pag-uusap. Sa likod ng awkward na pahayag na ito, naroon ang susi sa lahat. Ito rin ang tinalakay natin kahapon dito sa YouTube channel. May hidwaan sa loob ng rehimen ng Iran, at ito ay lalong nagiging malinaw. Napansin ng intelihensya ng US na walang pagkakaisa sa Tehran. May ilang negosyador na gustong ituloy ang diplomasya, samantalang ang mga radikal na grupo ay aktibong tumututol sa kasunduang pangkapayapaan at lumalaban para sa impluensya. At ayon sa bersyon na ipinarating ng mga Iranian sa Washington, ang mga radikal na puwersa mismo ang nagpaputok sa mga komersyal na barko sa kipot ng Hormuz, na nagtangkang hadlangan ang anumang negosasyon sa mga Amerikano at bawiin ang kanilang impluensya. Ito ang nagpapaliwanag sa lahat ng ito. Kasama rito ang mga pag-atake sa kabila ng tigil putukan, palihim na pagkukumpuni ng mga pasilidad nuklear at mga usap-usapan tungkol sa tangkang pagpaslang kay Trump. Mayroon, sabi nga nila, Iran na gustong makipagkasundo at pagkatapos ay gustong mamuhay ng normal. At mayroon ding Iran na gustong hadlangan ito sa kahit anong paraan.
Ngayong araw sa Muscat, ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi na sa totoo lang ay binato ng mga tao sa Tehran nung nakaraang araw ay nakikipag-usap sa pinuno ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Oman. Nakatuon sa krisis sa kipot ng Hormuz. Pagkatapos ng summit, inaasahan ng Washington ang opisyal na deklarasyon. Ayon sa Saudi media, sa Hulyo 12, inaasahang magkikita sa Pakistan ang mga technical na grupo mula Estados Unidos at Iran. Konklusyon ng kwento. Sa ngayon, puro maingay na diplomatikong laro ang nangyayari. Ibinunyag ni Donald Trump ang plano niyang utusan ang pagbomba sa Iran sa antas na di pa nila nakita kung siya ay tangkaing paslangin. Ngayon lang hayagang inamin ni Donald Trump na siya ang pangunahing target. Nakuhanan ng satellite ang Iran na lihim ay naayos muli ang mga pasilidad nuklear sa gitna ng tigil putukan. Nagbigay ng ultimatum ang Estados Unidos na may deadline ngayon, inuutos na ibigay ang 400 kilo ng uranium o walang kasunduan. Ang tigil putukan na inihayag ni Trump bilang kanyang makasaysayang tagumpay isang buwan nang nakalipas ay nakabitin na lang sa isang hibla at kung tutuusin, ang hiblang yon ay hawak ng ilang mga Iranian na gusto na lang itong putulin. Sinusubukan nilang putulin yon pero mukhang mapurol pa ang gunting nila. Ang tinutukoy ko ay mga radikal na basta na lang nagpapaputok sa mga barko sa kipot ng Hormuz. At sa huli, gusto ko na ring sabihin kung bakit dapat talaga kayong mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Lahat ng paksang tinalakay natin dito, napag-usapan na natin kahapon sa YouTube channel na ito. Tingnan nyo, samantalang ibang media ngayon lang ito tinalakay. Hindi kayo naniniwala? Panoorin yung mga episode kahapon dito sa YouTube channel na ito tungkol sa gitnang silangan at ikumpara sa mga sinusulat ng media ngayon. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Ang inyong opinyon, ang inyong mga konklusyon, isulat nyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin nyo ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto nyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, pwede nyong gawin yan sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.